Hello guys, it's me again, Krong TV, at sa video ito pag-uusapan natin ang isa na namang napaka-interesanting pangyayari patungkol sa ating paboritong manga at anime series na Boruto, Naruto Next Generation. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pinutin na rin ang notification bell upang lagi kang updated sa mga susunod na video. A, B, C, D. 고발진 친구 스크라. 스크르박박박. 얘는 뽀뽀뽀뽀뽕. 스키야. Sa video ito, pag-uusapan natin kung sino nga ba ang mas malakas, Naruto Uzumaki or Hashirama Senju. Si Hashirama Senju at si Naruto Uzumaki ay pareho ang reincarnation ni Ashura Otsutsuki sa magkaibang henerasyon. At kung mapapansin din, ang dalawang ito ay mayroong pagkakaparehong personality at silang dalawa ay parehong ang minamahal ng husto ang Konoha. Pareho nga din sila ng tadhanang tinahak kung saan si Hashirama Senju ang unang Hokage at si Naruto naman ang ikapitong Hokage. Pareho din silang naniniwala na ang lahat ng bagay ay maaaring daanin sa magandang pag-uusap. So kung tutuusin, maraming ang pagkakatulad ang dalawang ito kahit na hindi nga nila naabutan ang isa't isa. Ibig kong sabihin is kahit na silang dalawa ay magkaiba nga ng henerasyon. Pero ito, sa kabila ng kanilang pagkakapareho, magkapareho din kaya sila ng taglay na lakas na kung saan, kung pagkukumparahin sila, sino kaya ang mangingibabaw sa kanila? Si Hashirama nga ba o si Naruto Uzumaki? Kaya naman, sa videong ito, pag-uusapan natin yan. Hindi maitatago ang lakas na taglay ni Hashirama Senju at ni Naruto Uzumaki na kung saan ito ang naging dahilan kung bakit nga ba sila naging Hokage. Dahil sa kanilang lakas, nagagawa nga nilang ipagtanggol ang kanilang nasasakupan. Nakita naman natin kung papaano nga naghirap si Naruto upang maging ganito kalakas. Na bata pa lamang siya ay talagang nahuhuli na siya sa klase, pero napatunayan niya na kahit na ganito hindi ibig sabihin na mahuhuli na siya habang buhay. Pagdating naman dito kay Hashirama Senju, bata pa lamang siya ay nakakitaan na siya ng lakas at maging si Madara ay aware nga sa taglay na lakas ni Hashirama. Mas naging espesyal pa itong si Hashirama dahil siya ang bukod tanging ninja na nagtataglay ng wood release naturally. Kaya naman dahil dito ay ginamit ang kanyang DNA ng ibang mga ninja upang sila rin ay magkaroon ng wood release at mag-boost din ang kanilang taglay na lakas. So dahil sa magkaibang ang henerasyon sila nabuhay, i-a-adjust natin kung saan ang pagkukumparahin natin ay lakas ng Prime Hashirama Senju at ang Hokage Naruto na meron pa ring Kurama. Isipin na lamang natin na silang dalawa ay nabuhay sa iisang henerasyon. In short, magkaedad lang silang dalawa. Then nagkaroon ng friendly match. Sino kaya ang mananalo or sino kaya sa kanila ang mas malakas? So dahil sa pareho silang tumatak sa atin, naging hati nga ang opinyon ng lahat para dito. May mga nagsasabing si Hashirama Senju ang mas malakas pero may mga nagsasabi rin na si Naruto Uzumaki. So alamin nga natin ang opinyon ng both side. Then magsabi din tayo ng kanya-kanya nating ang opinyon kung bakit si Hashirama o kung bakit si Naruto. So unahin natin ay si Hashirama Senju. Kung maglalaban ang dalawang ito o kung pagkukumparahin natin ang lakas nila, mas malakas si Hashirama Senju dahil sa ang talent ni Hashirama Senju ay halos katulad na ni Hagoromo Otsutsuki kung saan kung matatandaan, si Hashirama Senju lamang ang taong kayang i-handle ang QB nang hindi kumakain ng chakra fruit at walang six-path senjutsu. Hindi katulad ni Naruto na ang kanyang mga lakas o almost ng kanyang lakas ay galing sa iba't ibang source katulad na lamang ni Kurama, ng Tots, kay Hagoromo at iba pa. Samantalang ang kay Hashirama ay self-invented at self-unlock. Kaya niyang i-absorb ang Biju bombs pati ang Susanoo slashes kahit na siya ay walang Sage mode. Siya ay malakas na kahit siya ay hindi kinonsidered bilang Jinchuriki. So paano pa kaya kung siya ay naging Jinchuriki, 'di ba? Mas malakas pa siya. Kung Prime Hashirama ang pag-uusapan laban sa Hokage Naruto na mayroong Kurama, mananalo pa rin si Hashirama Senju dahil si Hashirama Senju ay kayang-kayang tumagal sa laban. Kung lalabanan ni Hashirama si Naruto na mayroong Kurama, tiyak na mananalo pa rin si Hashirama katulad ng ginawa niya noon kay Madara na kinokontrol si Kurama na nababalutan ng Susanoo. Bukod dyan,
Kung teknik lang ang pag-uusapan, marami ding taglay na teknik si Hashirama Senju na pwedeng ilaban kay Naruto. Pang-ataking teknik man yan o kahit na pang-depensang teknik, katulad na lamang ng Wood Golem Jutsu kung saan sinasabi ngang ang creature na ito ay mas malakas pa kung ikukumpara nga sa Ninetales and could catch an uncompressed, uncharged at standard tail baseball. Si Hashirama ay meron ding Hokage style 60 years old technique kakuan entering society with bliss bringing hands. Ang teknik na ito ay ginagamit nga niya upang masuppress ang Jinchuriki chakra before o during transformation, or pwede rin na direktang gamitin ito sa tailed beast. So kapag ginamit ni Hashirama ito kay Naruto, malaki ang chance na matalo si Naruto kahit na siya pa ay mayroong Kurama at kahit na siya ay mayroong 6-path power. Bukod dyan, hindi maaaring ibase ang lakas ni Hashirama sa lakas niyang ipinakita noong na Edo Tensei siya, dahil sa may mga ilang teknik siyang hindi magamit noong under siya ng Edo Tensei. Kaya naman maaaring ito ang dahilan kung bakit nga niya nasabi na si Obito na mayroong 10 tails ay mas malakas pa kung ikukumpara nga sa kanya. So yan nga ang sinasabing dahilan kung bakit sinasabing mas malakas si Hashirama Senju kung ikukumpara kay Naruto Uzumaki. So dumako naman tayo dito sa side ni Naruto Uzumaki kung saan sinasabi ngang mas malakas nga itong si Naruto Uzumaki kung ikukumpara nga kay Hashirama Senju, dahil wag natin kakalimutan na bukod sa kapangyarihan ni Naruto Uzumaki na nakuha niya sa training ay meron din siyang 6-path power at chakra ni Kurama. Meron din siyang chakra ng ibang tail beast at ang element ng mga tail beast na ito ay kaya nga din niyang gamitin. Then, napasa kanya din ang other half ni Kurama at ngayon sa Boruto, meron din siyang Hashirama cells sa kanyang prosthetic arm. Dahil sa mga ito, mas lalong lumakas si Naruto. Totoong malakas si Hashirama Senju, hindi natin may pagkakailayan dahil sa mga nagawa niya sa buong Konoha at dahil sa kanyang natural na lakas at kapangyarihan na tinaglay. Kung yan lang ang pag-uusapan, talagang mas malakas si Hashirama. Pero kung labanan ang pag-uusapan kung saan gagamitin ang kapangyarihan at lakas na nga nilang taglay, mananalo dito ay si Naruto. Dahil hindi tulad ni Madara na paulit-ulit na tinalo ni Hashirama, si Naruto ay merong 6-path power na mas lalo pang nagpalakas sa kanya at Hashirama cell na mas tumulong sa kanya upang mas lalong lumakas ang kanyang healing ability at ang pagkakaroon nga niya ng napakalaking chakra reserve na isa sa dahilan kung bakit mas tatagal si Naruto sa laban kung ikukumpara kay Hashirama. At kung mapapansin, sa laban ni Hashirama, halos natatalo niya ang kanyang kalaban gamit nga ang wood release, pero kayang talunin ito ni Naruto gamit ang lava release Rasen Shuriken. Sa 6-path power pa lang na taglay ni Naruto ay wala nang ang panama itong si Hashirama Senju. Alam natin na ang 6-path power ay god level na. So yan nga ang dahilan kung bakit nga sinasabing mas malakas si Naruto kung ikukumpara kay Hashirama Senju. Pero kung ako ang tatanungin, pag naglaban itong si Naruto at si Hashirama, or kung pagkukumparahin ang kanilang lakas, sa tingin ko lang mananalo para sa akin ay si Naruto. Dahil sa tingin ko, bukod sa 6-path power niya, mas tatagal siya sa laban compare kay Hashirama Senju dahil mas malaki o mas marami ang chakra reserve ni Naruto kung ikukumpara kay Hashirama. Si Hashirama na mismo ang nakatuklas nito during 4th Great Ninja War kung saan ay hindi siya makapaniwala sa taglay na chakra ni Naruto na may halong 9-tail chakra. So dito nga ay nagulat nga itong si Hashirama Senju dahil sa nagawa nga ni Naruto na mag-share ng chakra nga niya sa iba. So yan ay sa tingin ko lang guys syempre iba-iba pa rin tayo ng opinion, iba-iba pa rin tayo ng pagkakaintindi sa iba't ibang bagay. Pero kung kayo ang tatanungin, sino sa tingin nyo ang mas malakas, Hashirama Senju or Naruto Uzumaki? I-comment nyo lang ang inyong kasagutan sa ating comment box at dito na nga nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!